Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maaring umabot sa 14 na koponan na lalahok sa Philippine Basketball Association o PBA. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na hindi pa sigurado na tutuloy ang dalawang grupo na interesadong sumali ng liga. Kasalukuyang may 12 teams ang PBA. Ang pinakahuling mga koponan na pumasok ng liga ay noong 2014 kung saan sumali ang Kia na ngayon ay Terra Firma at ang Blackwater. Binili naman ng Converge ang prangkisa ng Alaska noong 2022. Ang iba pang teams na kasama sa liga ay ang Barangay Ginebra, TNT Tropang Giga, San Miguel, Magnolia, Northport, Terra Firma, Meralco, NLEX, Blackwater, Rain or Shine at Phoenix. Naging pang-13 koponan ang Chunyu Bay Area Dragons bilang guest team nitong nakaraang 2022 PBA Commissioners Cup. Kung sakaling umabot sa 14 ang koponan, ikukonsidera ng PBA ang mga araw na isa hihimpawid ng kanilang broadcast partner ang mga laro. Kasalukuyang ipinapalabas ang mga laro ng PBA tuwing Miyerkules, Biyernes, Sabado at Linggo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sumambak na kaagad sa mga shooting drills si Kai Sotto kasama ang Gilas Pilipinas para sa preparasyon nila sa FIBA World Cup na nakatakda sa Agosto 25 na gaganapin sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. Dumating sa ensayo ang UAAP Juniors Most Valuable Player nitong Miyerkules ng gabi sa PhilSports Arena sa Pasig City. Kompleto ang Gilas Pilipinas squad na kakagaling lamang sa matagumpay na kampanya sa Guangdong, China. Samantala, nagpakita rin si NBA star Jordan Clarkson ng Utah Jazz sa ensayo na nag-a-adjust na lamang sa time zone. Galing Los Angeles, California si Clarkson, dumating sa bansa ng Martes at nakipagkita kaagad sa ilang opisyales ng Samahang Basketball ng Pilipinas, kabilang na si Chairman Emeritus Manny Pangilinan. 2 linggo na lamang ang nalalabi para makuha ng Gilas ang chemistry, kaya't inaasahang matindi ang kanilang magiging ensayo sa mga susunod na araw. Sinabi naman ni Head Coach Chot Reyes na kailangang ibigay ng team ang lahat dahil kapag hindi nila ginawa yon ay wala silang tsansang makapanalo sa kanilang mga kalaban. Kasama ng Gilas Pilipinas ang Angola, Dominican Republic at Italy sa Group A. Kasalukuyang ranked number 40 ang Pilipinas at inaasahang ipaghihiganti ang kanilang pagkatalo sa 2019 World Cup sa China laban sa 41st ranked na Angola. Magiging mabigat naman ang kanilang asignatura laban sa ranked 23rd na Dominican Republic at 10th ranked na Italy. Subalit inaasahang lalaban ng Gilas dahil kasama na rin sa roster sina Sotto at Clarkson. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Madadagdagan ng koponan ang Premier Volleyball League o PVL sa darating na third conference ngayong taon. Ang ikalawang team ng Akari Lighting and Technology Corporation sa PVL na NX-led Chameleons ang ika-12 koponan na sasali sa liga. Dahil sa marketing exposure at suporta sa liga, nagdagdag ng panibagong team ang Akari bukod sa Chargers na pinangungunahan ni Faith Nisperos at Dindin Santiago Manabat. Ayon kay Akari Sports Director Russell Balbacal, subok na raw ang PVL bilang isang platform para ma-promote ang kanilang produkto. Siniguro ni Balbacal na ang bubuuin nilang team ay magiging competitive
at pwedeng makipagsabayan sa mga makakalaban nito sa PVL. Ipapalabas ng team ang mga miyembro ng kanilang koponan at ang coaching staff nito sa mga susunod na linggo. Nitong kakatapos lamang na conference, 3 panibagong team ang sumali sa liga. Sila ay ang Jerflor Defenders, Farm Fresh Foxies at Photon Tornadoes. Inaasahan ng PVL na magsisimula ang huling conference ng liga sa kalagitnaan ng Oktubre at tatakbo hanggang Disyembre. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.